Abigail, sigurado ka ba? Gusto mong mamatay? Nagsumikap ako ng husto kasama si Matthew Everett para itayo ang aming negosyo. Tinulungan ko siyang maging isang malakas na tao sa pananalapi, nangako siyang mamahalin niya ako magpakailanman. Pero simula nang bumalik si Riley Sutton, paulit-ulit niya akong pinababayaan, nang paulit-ulit, para sa tinatawag niyang tagapagligtas. Hindi lang niya personal na tinapos ang buhay ng aming anak. Kinuha pa niya sa akin ang puso na kailangan ko para mabuhay. Pero hindi ba ikaw ang makakapagligtas din kay Matthew Everett? Kaya, gagawin ko siyang magdusa ng husto na hindi niya kayang tiisin. Pagsisihan niya ito habang buhay. Mahal. Alam mo ba ang ibig sabihin ng puting rosas? Dalisay, walang bahid, natatanging pag-ibig. Abigail, ikaw lang ang tanging isa para sa akin. Salamat. Ngayon ay ang aming ikalimang anibersaryo ng kasal. Ngayong gabi, nagplano ako ng isang malaking sorpresa para lang sa'yo. Abigail, may nangyari sa Everett Financial Group. Kailangan kong lumabas sandali. Kailangan mo ba talagang pumunta ngayon? Pero ngayon ay ang aming anibersaryo ng kasal. Magdadala ako ng regalo para sa iyo pagbalik ko. Empress Club, Suite 302. Ang asawa mo ay magpapahayag ng pag-ibig sa akin ngayong gabi. Mahal kita. Abigail, magiging matalik tayong magkaibigan habang buhay. Sige. Abigail. Mahal kita. Ang asawa ko at ang dating pinakamatalik kong kaibigan ay nagtaksil sa akin ng magkasabay. Hindi ba ito ang singsing? Galing sa subasta ng British Royal, noong hindi pa nagtatagal? Matthew, ang swerte-swerte ni Riley sa'yo, di ba? Abigail, pakasalan mo ako. Nasaan ang singsing? Abigail, wala akong masyadong pera ngayon. Kaya ito muna ang pansamantalang gamit ko. Kapag umasenso na ang negosyo ko, gagantihan kita ng pinakamalaki at pinakamahal na singsing na brilyante sa buong mundo.
Matthew Everett. Ngayong umamin ka na. Oras na para maghalikan. Halikan mo siya. Halikan mo siya. Matthew Everett. Nangako ka sa akin na gagawin mo ang lahat ng sasabihin ko ngayong gabi. Kaya hindi ka man lang handang. Bigyan ako ng isang halik. Kissing! Kissing! Kung hindi sinubukan ni Riley na iligtas ako, hindi sana siya nagkaroon ng permanenteng sakit sa puso. Responsibilidad kong alagaan siya, at tiyaking masaya siya. Umusag ka nga. Iyan ang pinakamagandang rosas na binili ni G. Everett para sa kanyang nobya. Kung masira mo yan, kayang-kaya mo bang bayaran? Matthew Everett, ito ba ang sorpresa mo para sa akin? Mahal. Pasensya na talaga. Yung kliyente kagabi, imposible talaga. Buong gabi niya akong pinagpagyeran. Ngayon lang ako nakalaya. Talaga? Sino ba talaga ang nagpapahirap sa'yo? Yung kliyente? O si Riley Sutton? Ako pa naman. Naghanda ng napakabihirang, asul na paputok, bilang sorpresa. Pero dahil sa tarantadong kliyenteng iyon, hindi natin ito nakita. Ngayon, hindi na natin ito mapapanood pa. Bukas, babawi tayo. Tayo lang. Pangako, hindi ko ito palalampasin. Masyado kang maagang umalis. Hindi mo nakita na binigay sa akin ni Matthew ang asul na paputok na inihanda niya para sa'yo. Ang ganda, di ba? Matthew Everett. Mahal mo ba ako? Siyempre, mahal kita. 5 taon na ang nakalipas, nang ako'y pinalaya sa bahay, walang-wala. Ikaw ang sumama sa akin at tumulong sa pagbuo ng lahat mula sa wala. Wala akong anuman ngayon. Kung hindi dahil sa'yo, Abigail. Ikaw ang pinakamahalagang tao sa buong buhay ko. Baka nga ako noon, 5 taon na ang nakalipas. Pero ngayon, baka hindi na. Ang puting rosas, ang bulaklak ng pag-ibig natin. Nagpasama pa ako ng isang dakilang maestro para gumawa ng isang puting rosas na kwintas ng swerte bilang aming kasal, regalo sa anibersaryo. Gusto mo ba? Ang ganda-ganda nito. Sa'yo, sa ilang araw, may handaan ng pamilyang Kiyaw. Sa gabing iyon, isuot mo ang kwintas na ito. Okay. Sige. Naibigay ko na. Sa'yo ang kwintas na gusto mo. Tandaan mo. Huwag mong hahayaang malaman ni Abigail na ikaw ay umiiral. Huwag kang aalis ngayong gabi. Samahan mo ako, please. Napagkasundoan natin na ito ay tungkol lang sa kung ano ang kailangan nating dalawa. Ang mahal ko ay si Abigail. Kaya para sa'yo, ano ba talaga ako? May utang na loob ako sa'yo. Si Miss Sutton na ito ay isang tanyag na pianista. Malaking pangalan siya sa ibang bansa. Kung mapapanalo natin siya, baka maging international na ang ating studio. Mukhang maganda. Mas mabuting habulin ko na ang kliyenteng ito. Tara na. Miss Sutton, hello. Ako ang fashion designer mula sa The Hayes Studio. Si Abigail Hayes.
Abigail, matagal na tayong hindi nagkita. Magkakilala ba kayo? Abigail, magiging magkaibigan tayo habang buhay. Hindi ko siya kilala. Abigail, kapag ganyan ang sinasabi mo, nasasaktan ako. Ibig kong sabihin, sobrang close natin noong high school. Magkaklase kayo noong high school. Ang galing naman. Miss Sutton, ang Abigail namin dito. Napakagaling sa trabaho. Pwede mo siyang pagawa ng mga costume mo sa stage. Walang problema sa kanya yan. Pasensya na. Hindi ko kayang tanggapin ang order mo. Abigail, huwag kang magsabi ng mga kalokohang yan. Ito na ang pagkakataon mong mag-international. Napakagandang oportunidad. Bakit mo ipagpapaliban? Wala kang takas. Nag-tweet na ako na magtutulungan kami ng The Highest Studio. Kung tatanggi ka ngayon, sa impluensya ko, sa tingin mo ba, makakakuha ka pa ng mga order? Nanggugulo ka ba sa akin? Nakita mo ang lahat noong araw na iyon, di ba? Hinahalikan ako ni Matthew. In love siya sa akin. Kung mayroon kang delikadesa, dapat ay magmadali ka na at bitawan mo siya. Mag-ingat ka, baka magsisi ka. Kung ganyan ka kumpiyansa, hintayin natin ang mangyayari. Humanap ka ng isang gago. Gusto kong bigyan si Abigail Hayes ng isang meeting gift na hindi niya malilimutan. Mahal, nandito ako sa kabilang kalsada. Anong ginagawa mo? Matthew Everett, hindi mo ba ako namimiss? Bitawan mo ako. May gustong magregalo sa akin ng isang tulad mo. Akin ka na ngayon. Sige na, pabiro lang. Matthew Everett. Matthew Everett. Abala ang asawa mo sa paglalaro kasama ko. Wala siyang oras para iligtas ka. Abigail, kumusta ang pakiramdam mo? Alam mo ba na kahapon, muntik na akong mawalan ng buhay. Matthew. Nang kailangan kita, nasaan ka ba talaga? Naghintay ako sa iyo sa baba sa buong oras na yon. Abigail, pasensya na. Wala akong ideya na sinusundan ka ng ilang Maniakis. Kung alam ko lang, binugbog ko sana ang gago hanggang maging lumukot. Naghintay ka sa akin buong gabi. Ano yang marka? Sa leeg mo. Nadikit lang yan sa lipstick ng aking sekretarya. Hindi naman talaga yan malaking bagay. Huwag mo nang palakihin pa yan. Ang asawa mo ay nakikipaglaro sa akin. Wala siyang oras para iligtas ka.
Matthew Everett. Posible bang mahalin ng isang tao ang dalawang tao ng sabay? Hindi ko alam. Pero alam ko. May mga taong hindi mo pwedeng pabayaan sa buong buhay mo. So ako, pwede mong pabayaan. Huwag kang mag-alala, hindi ako aalis ngayon. Nandito ako para alagaan ka. Hanggang sa makalabas ka na. Bigla kong naalala, may kailangan akong asikasuhin. Kailangan kong umuwi sandali. Nababaliw ka ba? Anong ginagawa mo rito? Hindi ko ginawa yon. Nandito ako para magpa-check up ng puso. Nagkataon lang na nagkita tayo. Kaya mag-ingat ka rin. Paano kung malaman ni Abigail? Hindi malalaman ni Abigail yan. Namimiss na kita. Kumusta na ang design draft na ginagawa mo? Hindi ako nasisiyahan. Hindi yan ang gusto ko. Ginawa yan, ayon sa hiling mo. Anong problema? Masyadong simple. Hindi karapat-dapat sa royal ring na ibinigay sa akin ng boyfriend ko. Talaga? Salamat, babe. Ang boyfriend ko, kanina lang tumawag sa akin. Sabi niya, binili niya ang natitirang, buong royal, jewelry set. At ibibigay niya yon sa akin, bilang birthday gift. Dati, gusto kong bilhan ako ni Matthew Everett ng custom couture piece para sa reference. Akala niya masyadong mahal at ayaw niyang bilhan ako. Pero ngayon, bumili siya ng buong royal jewelry set para kay Riley Sutton. Pagdating ng panahon, isusuot ko ang buong set na ito sa performance ko. Kaya gusto kong karapat-dapat ang design mo para rito. Kung hindi nagtitiwala sa kakayahan ko, si Miss Sutton, maghanap ka na lang ng mas magaling. Hindi ka natatakot, di ba? Bakit ako matatakot sa'yo? Natatakot kang nakawin ko ang lalaki mo. Kung mahal ka niya, pag nanakaw yan. Kung hindi ka niya mahal, pagpapahiya lang sa sarili mo yan. Ikaw, Aayusin ko ulit ang design draft, at ipapadala ko sa'yo. Miss Sutton, maliban na lang, kung may negosyo ka rito, huwag ka nang bumalik para hindi mo gulo ang lugar ko. Anong ginagawa mo rito? Sinundo kita sa trabaho. Madilim na sa labas. At malakas ang ulan. Mula ngayon, ako na ang sasundo sa iyo araw-araw. At hindi na kita hahayaang maharap sa ganoong panganib ulit. nagtataka ako kung bakit hindi pa dumadalaw si Matthew. Sa akin itong mga nakaraang araw. Palang dito pala siya, para sunduin ang putang ito. Abigail Hayes, gusto kong makita mong mabuti. Sa pagitan natin, kung sino ang pipiliin ni Matthew Everett. Bakit ka malungkot ngayon? May nagpasama ba ng loob mo? Sabihin mo sa akin. Ipaglalaban kita. Bakit ganyan ang tingin mo sa akin? Riley Sutton. Sa tingin mo ba, pipiliin niya ako o ikaw? Abigail. May biglaang meeting ako.
Kailangan kong umalis kagad. Anong ibig mong sabihin? Gusto mo bang bumaba na ako ng kotse ngayon? Napaka-importante ng meeting na ito. Kailangan ko nang umalis. Umuulan sa labas ngayon. At nasa suburb pa tayo. Wala akong makuha ni isang taxi. Paano ako makakauwi? Papuntahin ko ang driver para sunduin ka. Sabi mo, sasanduan mo ako araw-araw. Susunduan kita sa susunod, pangako. Sige. Bumababa na ako. Matthew Everett. Iniwan mo na naman ako. Abigail, saan ka pumunta kagabi? Lakad ka lang pauwi? Nasaan ang driver? Hindi ba't sinabihan ko siyang? Ikaw ang magsabi sa akin. Abigail. Abigail. Gising ka na. Matthew. Ang sakit talaga. Saan masakit? Dito mismo. Masakit talaga ang dibdib ko. Paano ito nangyari? Mukhang may problema sa puso ni Miss Hayes. Pero, nang walang kumpletong pagsusuri, hindi ako makapagsabi ng sigurado. Pasensya na. Hindi ko sana dapat iniwan ka. Kasalanan ko itong lahat. Abigail Hayes. Huwag mo ngang isiping agawin si Matthew sa akin. Akin siya. Abigail. Gising ka na. Nawalan ka ng malay buong maghapon. Sobrang kinabahan ako. Nag-aalala ka ba talaga sa akin? Asawa mo ako. Siyempre, nag-aalala ako sa'yo. Abigail. Sabi ni Dr. Carter. May kondisyon ka sa puso. Ano ba talaga ang nangyayari? Gising! Ikaw ba ang nagligtas sa akin? Ano ang pangalan mo? Kailangan ko nang umalis. Baka magkita ulit tayo kung papayagan ng tadhana. Munting binibini. Salamat sa pagligtas sa aming binata. Ito ang ipinabigay sa iyo ng binata, ang sagisag ng pamilyang Everett. Mula ngayon, ang binata ay maghahanap ng paraan upang magpasalamat sa iyo. Noon, nagligtas ako ng isang munting batang lalaki. May mga naging problema ako dahil doon, pero hindi naman ito malubha. Sa totoo lang, palagi namang masakit ang puso ko. Itinatago ko lang ito dahil ayokong mag-alala si Matthew. Pag-usapan nga ito. Hindi na kailanman nagpakita sa akin ang batang lalaking iyon. Siguro, nakalimutan na niya ako. Bakit parang kwento mo ay katulad ng sa akin? Pwede kayang. Talagang pagkakataon lang ito? Basta't maayos ka, iyon ang mahalaga. Abigail. Bukas ng gabi ay ang hapunan ng pamilyang Kiyaw. Sasunduin kita para doon, huwag mong kalimutan. Naisuot ang kulyar na Rose Nebula. Malugod naming tinatanggap si Riley Sutton pabalik sa States para sa isang linggo. Ako ang bahala sa bill ngayong gabi. Ang bait talaga ni G. Everett. Matthew, may dinner party ang pamilya Kiyaw bukas ng gabi. Dapat kang sumama. Narinig ko na ang pamilyang Kiyaw ay talagang mga mataas na lipunan.
Hindi lang sila, mayaman at makapangyarihan, may tunay din silang impluensya. Naisip mo na bang, isama si Riley para maranasan niya? Narinig ko, nag-imbita pa ang pamilya Kiao ng isang international na pianist para mag-perform. Ang ganda kung makakasama tayo. Pero, naipangako ko na kay Abigail na isasama ko siya. Hoy, Matthew, hindi maganda yan sa'yo. Inilagay ni Riley sa panganib ang buhay niya, para sa'yo noon. Masakit pa rin ang puso niya hanggang ngayon. Lagi mo na lang iniisip si Abigail Hayes. Kahit maliit na hiling lang, ayaw mong pumayag. Nakaka-disappoint talaga. Huwag mong sabihin yan. Tinulungan ko si Matthew dahil gusto ko. Hindi ko naman inasahan na makakuha ng kahit ano mula sa kanya. At tiyak na hindi ko sinasadya na maging hadlang sa kanya at kay Abigail. Kung hindi tayo makakasama ngayon, may susunod pa naman. Hindi ko lang alam kung ang puso ko makakapaghintay hanggang sa panahong iyon. Isasama kita. Talaga? Ito ay isang mahalagang pagkakataon para sa'yo. Ipapaliwanag ko ang mga bagay. Kay Abigail. Matthew, ang bait mo sa akin. Hoy, Pasensya na, Abigail. Hindi pinapayagan ng party na magdala ng pamilya ang mga bisita. Hindi kita masasama ngayon. gets ko. Ano ito? Galing ito sa pamilya Kiao, isa sa aming matagal ng kliyente. Ipinadala ito sa iyo ni Gen Kiao. May dinner party siya ngayong gabi, at inimbitahan ka niya. Ang oras at lugar ay kapareho ng pupuntahan ni Matthew Everett. Posible bang ganoon talaga ang pagkakataon? Ginang, Kiao. Salamat sa imbitasyon. Ito ay maliit na regalo mula sa akin. Hindi gaanong kalakihan. Sana tanggapin ninyo. Sa palagay ko, ito na ang ginang ng Everett House. Kumusta po, Yan Kiao? Ginang, Kiao. Hoy, Designer Abigail Hayes. Nandito ka na pala. Ipakikilala kita. Ito sina Ginoong Everett at Ginang Everett. Ginang Everett. Abigail. Hindi ganoon ang nangyayari. Hindi mo ba sinabing bawal ang plus ones? Bakit siya nagpapakilalang Ginang Everett at kasama mo pa sa gala? Ano na ang kalagayan ko? Ang kasama mo gabi-gabi. Ano ang ibig mong sabihin? Ikaw ang tunay na Ginang Everett, nagpapanggap lang siya. Ganito na ba katapang ang mga kabit ngayon? Lumalantad sa publiko, kasama ang asawa ng iba, at nagmamagaling pa sa harap ng tunay na asawa. Sa totoo lang, walang hiya. Abigail, mali ang pagkakaintindi mo. Narinig ko kasing may pagtatanghal ng isang magaling na pianistang maestro ngayong gabi. Kaya nga, nakiusap ako kay Matthew na isama ako. Eksakto. Abigail. Malaking pagkakamali lang ang lahat ng ito. At saka, si Riley ang pinakamatalik mong kaibigan. Tinutulungan lang kita na alagaan siya. Inaalagaan mo siya para sa akin. Hanggang sa gusto mo siyang pumalit sa akin, at ituring na kapantay mo. Matthew Everett. Ano ba ang lugar ko sa puso mo? Abigail. Malaking pagkakamali lang talaga ito. Abigail, ako ang pinakamatalik mong kaibigan. Hindi kita ipagkakanulo. Maniwala ka sa akin. Tama. Ako ang kabit. Ako ang nanukso kay Matthew Everett. Ano ang gagawin mo? Wala ka namang magagawa kung mahal niya ako. Bakit nasa iyo ang kwintas na ito? Magkatulad na magkatulad nga talaga sila. Isa ay pulang rosas, ang isa naman ay puting rosas. Matthew Everett, ito pala ang tinatawag mong kakaiba. Abigail, huwag kang magalit. Nakita ni Matthew na palagi akong nag-iisa at malungkot na walang kahit sino para magdiwang ng aking kaarawan. Kaya naman, habang nasa ibang bansa siya, pinag-effortan niyang kumuha ng isang designer at ipinasadyang gawin para sa akin ang kwintas na ito. Ang kwintas mo, si Matthew din ba ang nagbigay sa'yo niyan? Matthew, kung alam ko lang na binigyan mo rin, si Abigail ng parehong kwintas, hindi ko sana ito isinuot ngayon. Paano kung nagkamali ng akala si Abigail? Mabait si Abigail. Maiintindihan niya. Maiintindihan ang ano?
Maiintindihan kung bakit mo ibinigay ang regalo natin para sa anibersaryo ng kasal sa ibang babae o maiintindihan kung bakit nakikipagkalituhan sa pinakamatalik kong kaibigan ng isang lalaking may asawa. Abigail, handaan ito ng pamilya Kiao, at maraming tao ang nakatingin. Kailangan mo bang gumawa ng gulo, at sirain ako bago ka masiyahan? Ganoon ba? Sabihin ko sa'yo, ang kwintas ko ay puro, di kalibreng diamante, pero ang sayo ay gawa lang sa mga tirang materyales, mga retaso, mura lang. Halatang halata kung sino ang gusto ni Matthew Everett, di ba? Kumusta ka na? Matthew, hindi na ako nangangahas magsuot ng kwintas na kapareho ni Abigail. Pwede mo bang sabihin sa kanya na huwag na niya akong saktan ulit, please? Masakit talaga ang puso ko. Ikaw. Alam mo ba na may karamdaman sa puso si Riley? Sinaktan mo siya dahil lang sa isang kwintas. Kailan ka pa naging ganito kalupit ni hindi mo kayang bitawan ng isang kwintas? Kalupitan. Matthew Everett, asawa mo ako. Ngayon, mas pinili mong magtiwala sa isang dayuhan kaysa maniwala sa akin. Huwag ka nang magalit. Nakakalungkot ito para sa akin. Matthew. Magtiwala ka sa akin. Sinasabi ko sa iyo, wala akong ninakaw. Naniniwala ako sa'yo. Naniniwala ako. Sa bawat salitang sinasabi mo, sa buong buhay ko, palagi akong nasa tabi mo. Pero ibang usapin yon. Hindi mo dapat sinaktan si Riley Sutton. Ilang beses mo pa ba ako ipagkakait ng tiwala? Abigail Hayes, ngayon, gusto kong imulat mo ang iyong mga mata at makita ng malinaw. Tingnan natin kung sino si Matthew Everett ang talagang pipiliin. Hindi. Huwag kang mag-alala. Nandito ako para sa'yo. Matthew Everett. Iligtas mo ako, Matthew. Abigail Hayes, hindi mo ako kailanman matatalo. Pinili niya ulit si Riley Sutton. Iniwan niya ako. Okay ka lang ba? Nasa loob si Abigail. Anong nangyari? Matthew, sa tingin ko naipit ang bukong-bukong ko. Ang sakit talaga. Pero si Abigail. Mukhang umalis na lahat ng nasa loob. Baka matagal na ring umalis si Abigail. Huwag kang mag-alala. Tama ka. Maraming tao dito. Ihahatid muna kita sa ospital. Binibining Hayes, 3 araw na. Bakit walang pumupunta sa'yo? Mukhang hindi pantay-pantay ang trato sa lahat, ano? Tingnan mo yung babae sa kabilang kwarto. Naipit lang ang bukong-bukong, halos hindi naman masakit. Ang boyfriend niya, talagang inarkila ang buong VIP suite. At nagpasama pa siya ng buong team ng mga doktor para magkonsulta. Ngayon, tingnan mo naman ang sarili mo. Sa totoo lang, walang-wala ka sa kanya. Matthew. Sagipin mo ako, Matthew. Siya, may boyfriend na maalalahanin at mabait, samantalang ang asawa ko ay iba lang ang tingin. Mamaya, kailangan mong magpaskan ulit. Kaya mo bang mag-isa? Ano ba talaga ang nangyayari? Bakit hindi pa rin sumasagot si Abigail? Sa totoo lang, baka mabuti pang hindi siya makontak. Baka galit pa rin. Sa akin si Abigail. Matthew, baka dapat umuwi ka na. Hindi mo kailangang maghintay dito kasama ako. Gusto ko lang mag-isa. Dito sandali. Bakit ka nagsasabi ng ganyang kalokohan? Hihintayin kong ma-discharge ka. Bago ako umuwi, saka ko na lang ipapaliwanag ng maayos kay Abigail. Oo nga pala, sabi ni Dr. Carter kailangan mo raw ng isa pang scan. Tara na ngayon. Masakit ang paa ko. Kailangan mo akong buhatin. Hay nako, ikaw talaga.
Okay na ang mga pisikal na sugat mo. Magpahinga ka lang sandali, gagaling ka rin. Pero ang puso mo, ibang usapan na yon. Masakit ba ng husto nitong mga nakaraang araw? Matagal na yan. Hindi maganda ang itsura ng mga resulta. Baka kailanganin mo ng heart transplant. Kung may oras ka, baka pwedeng may kasama kang kapamilya sa mga check-up. Magpa-comprehensive medical exam tayo. Matthew Everett, kung alam mo na may sakit din ako sa puso, magsisisi ka bang ganyan ang treto mo sa akin? Kawawa naman yung babae. Naka-wheelchair siya at walang nag-aalaga sa kanya. Hindi tulad ko, hindi ko na kailangang tumapak sa sahig. Kailangan mo ba ng tulong, ganda? Sino ang gumawa nito sa'yo? Sabihin mo sa akin. Pagbabayaran ko siya. Ano sa tingin mo? Kagabi. Nataman ka ng chandelier. Buti na lang. Nakaligtas ka. Pasensya na. Hindi ko alam na nasaktan ka. Ang nakikita mo lang palagi ay si Riley Sutton. Wala nang lugar para sa akin. Huwag mong sabihin yan. Bumalik nga ako para hanapin ka. Ilang beses kitang tinawagan. Pero patay ang telepono mo sa tuwing tatawag ako. Akala ko nakauwi ka ng ligtas. Bihira pa namang nagmamalasakit si G. Everett, ha? Talaga, sobrang naaapektuhan ako sa pag-aalala mo. Pero nabasag ang telepono ko. Kaya wala akong nakuha sa mga mababait mong mensahe. Pakiusap, huwag mong sabihin yan. Nasasaktan ako. Ikaw rin, nasasaktan ka. Matthew Everett, ang sakit mo kumpara sa akin. Ay wala. Ano ito? Matthew, masakit na masakit ang puso ko. Samahan na lang kita pabalik sa kwarto mo. Matthew Everett, akala ko kapag nakita mo, ang sakit ko, magsisisi ka. Sa huli, hindi mo man lang inasikaso ang mga medical records ko. Hindi ko dapat inasahan ang kahit ano mula sa'yo. Kaya yung lalaking pinag-uusapan ng nurse, yung lalaking nanatili, sa tabi ng nobya niya, inalagaan siya ng 3 araw at gabi. Ikaw pala yun. Kilala mo si Mr. Everett? Syempre naman, paano ko siya hindi makikilala? Syempre pa, kami ay mag-asawa sa batas. Si Mr. Everett, asawa mo. Bakit sinabi ni Miss Sutton na nobya niya si Mr. Everett? Ha, gets ko na. Nagkakantutan pala sa likod mo yung dalawa. Hindi totoo yan. Kaya pala, mag-isa lang si Miss Abigail. Mukhang walang magawa, asawa pala niya ay nasa piling ng iba. Noong hindi ko pa alam ang lahat ng ito. Akala ko talaga ang sweet nila. Lahat naiinggit sa kanila. Ngayong alam ko na. Nakakadiri talaga. Kung hindi ka niya aalagaan, ako na ang bahala sa'yo. Miss Abigail, kung yung gagong yun ay may gawing masama sa'yo, pindutin mo lang ang call button. Agad-agad ako dyan. Bakit ka nandito? Hindi ba't dapat abala ka sa pag-aalaga sa nobya mo? Yung tungkol sa nobya na yan ay chismis lang. Wala akong kailanman sinabing. Kahit isang salita tungkol dyan. Ano man ang nangyari sa pagitan mo at ni Riley Sutton, ayoko nang malaman. Hindi yan ang iniisip mo, tungkol sa amin ni Riley. Minsan, siya ang nagligtas ng buhay ko. Siya ang nagligtas sa'yo. Noong elementary school pa ako, aksidente akong nahulog sa ilog. Si Riley Sutton ang nagligtas sa akin. Hindi naman talaga maganda ang kalusugan niya, dahil sa pagligtas niya sa akin.
Nagkaroon ng permanente na problema ang puso niya. Paano nangyari yun? Si Riley Sutton din ay minsang nagligtas sa isang nalulunod. Ang kondisyon ng puso niya ay galing din sa pagligtas sa isang tao. Paano naman nagkataon na pareho ang sitwasyon? Noong high school, pumunta ako sa Westbrook Academy dala ang name badge. Para hanapin siya. Sa simula, hindi niya ako maalala. Inabot ng ilang araw bago niya naalala. Bakit hindi sinabi sa akin ni Riley Sutton? Kailanman na may kondisyon siya sa puso. Siguro, ayaw niyang maawa sa kanya ang mga tao. Kaya, ang taong minahal mo ay si Riley Sutton pala. Hindi. Ikaw ang minahal ko palagi. Ito ang utang na loob ko kay Riley. Sabihin mo nga, bakit ba palagi kang may mga marka sa katawan ng paulit-ulit? Aksidente lang yun. Hindi ganoon ang relasyon namin ni Riley. Matthew Everett, hanggang ngayon, nagsisinungaling ka pa rin sa akin. 5 taon na tayong kasal. Wala ba akong karapatang makatanggap ng isang totoong salita mula sa'yo? Ano ba talaga ang ibig sabihin ko sa'yo? Umalis na tayo. Ang tagal-tagal na. Namimiss mo ba ako? Ano sa palagay mo? Kumusta na yung pinagawa ko sa'yo? Relax ka lang. Ngayong pagkakataon, pagkatapos ng pinagdaanan ni Abigail Hayes, napahiya siya ng husto. Hindi lang talaga ako naniniwala na magpapanggap pa rin siyang ayaw niyang maghiwalay. Pero ikaw, kailan mo ba tayo gagawing opisyal? Araw-araw kong sinusundan si Matthew Everett, nababaliw na ako. Noon, si Matthew Everett ay tumanggi sa pinaplanong kasal ng pamilya at umalis para magnegosyo. Kahit na ang patriarch ay pinalayas siya sa bahay ng galit na galit. Sa pagkakaalam ko, gumawa na ng testamento ang patriarch na ang anak ni Abigail Hayes ang magmamana ng The Everett Estate. Seryoso. Sa lahat ng maingat kong pagpaplano, hindi ako pwedeng masira nito. Kaya, kung ibibigay ko sa iyo yung titulo o hindi, ay nakasalalay sa kung kailan mo siya mapapahiwalay sa kanya. Matanda ka na. Palaging pinapakita mo lang iyan sa harap ko. Kaya, kagat ka ba? Paano ako hindi magkaka-interes sa isang matandang lalaki tulad mo? Siyempre, kung gusto mo, makukuha mo. Ang sweet mo naman. Matthew Everett, ano ba ang ginagawa mo? Abigail, pwede ba tayong tumigil sa pag-aaway? Sumpa ko. Awa lang ang nararamdaman ko para kay Riley Sutton. Ikaw lang ang tunay kong minamahal. Kung nakakaabala ito sa'yo, pangako, hindi na kita makikita ulit. Matthew Everett, sinabi ko na sa'yo noon, kung magsisinungaling ka sa akin, sa buong buhay ko, hindi na kita kakausapin. Abigail, hindi na ako magsisinungaling sa'yo. Anong nangyayari? Pupunta ako dyan. Abigail, hindi talaga maayos ang kalagayan ni Riley Sutton ngayon. Umiiyak siya at nagbabanta na saktan ng sarili niya. Kailangan kong tingnan siya. Nangako ka sa akin na hindi mo na siya makikita. Ito na ang huling pagkakataon. Kailangan mong magtiwala sa akin. Tatlumput-dalawa Binjiyang Kalsada. Matthew, nandito ka na. Ano na namang eksena ang ginagawa mo ngayon? Matthew, hindi ba't maayos tayo dati?
Bakit bigla kang tumigil sa pagbisita sa akin? Si Abigail Hayes ba ang nag-utos sa'yo nito? Hindi ako pinilit ni Abigail. Ito ang sarili kong desisyon. Tingin ko lang sa'yo ay isang taong minsang nagligtas ng buhay ko. Makikipagtali ka ba sa taong nagligtas ng buhay mo? Yung panahong iyon, aksidente lang yun. Riley, balik tayo sa tamang landas. Hindi ko kayang ipagkanulo si Abigail. Okay lang sa'yo na ipagkanulo mo ako. Matthew, mula noon ng high school pa lang, noon ang unang hanapin mo ako. Umibig na ako sa'yo. Ayokong ang mga mata mo'y puno na lamang kay Abigail Hayes. Pwede bang lingon ka lang at tingnan mo ako kahit minsan? Huwag kang umiyak. Kailangan ko nang umuwi. Matthew, wag mo sana akong tanggihan. Sabi ng doktor, lalong lumalala ang kondisyon ng puso ko. Baka hindi na ako magtagal. Ito. Paano nangyari ito? Matthew, mahal kita. Maawa ka na lang sa akin, okay? Pakiramdaman ko naman ang pagmamahal mo, kahit sa mga huling araw ko na lang. Kalimutan mo na. Wala akong magulang. Walang may pakialam sa akin, walang nagmamahal sa akin. Ngayon, may sakit pa ako. Mas mabuti siguro kung maaga akong mamatay. Mas hindi masakit. Payag na ako. Matthew Everett. Nangako ka na ako lang ang mamahalin mo. Sabi mo kay Riley Sutton, responsibilidad lang yun, hindi damdamin. Bakit mo ako niloko? May kondisyon sa puso ang pasyente. Pumasok ka na at umpisahan mo na ang emergency treatment. Nurse, tawagan mo ang pamilya ng pasyente. Sige. Bakit hindi ako makatawag? Hayaan mo na, subukan mo na lang kahit anong numero. Abigail, Hello. Kanina lang, sinubukan kong tawagan ang asawa ni Miss Sutton, pero hindi ko siya maabot. Kaibigan mo siya, di ba? Narito ang phone niya. Kapag nagising na siya, tawagan mo ang pamilya niya. ano, may nangyaring ganito kabigat kay Abigail. Ano ang ginagawa ni Matthew Everett? Ngayon, sino ba ang nakakaalam? Baka naglalasing kasama ng kabit, kawawang Miss Sutton. Buntis siya. Buntis, May sakit siya sa puso, lalo lang lalala ang kanyang kondisyon. Hindi niya inirerekomenda na ituloy ito. Dahil nga sa kanyang sakit, kung ititigil natin ang pagbubuntis ngayon, baka hindi na siya magkaanak pa ulit. Kayo, ay dapat pag-isipang mabuti ito. narinig mo ba? Gusto mo ba talagang ituloy ang pagbubuntis? Kanina pa sinasabi ng nurse, ang batang ito ay magpapalala sa sakit mo sa puso. Hindi mo pwedeng ituloy ito. Pero sinabi rin ng nurse, kung hindi ko itutuloy ang pagbubuntis, baka, hindi na ako magkaanak pa ulit. Kung hindi ka magkaanak, hayaan na. Ang kalusugan mo ang pinakamahalaga. Ako. Hindi ko kayang bitawan. Gusto mo lang ituloy ito dahil kay Matthew Everett ang ama. Ang tagal mong ipinaglaban ang buhay mo, tinawagan siya ng nurse at hindi siya makontak. Nasa ospital ka na ng ganito katagal. Dumalaw ba siya kahit minsan? Halatang wala siyang pakialam sa'yo. Sa totoo lang, karapat-dapat ka sa mas mabuti. Noong pinaalis siya sa The Everett Estate, wala siyang kahit ano, nagsumikap ka ng todo para lang matulungan siyang magsimula at magtagumpay. Pero ngayon, ginawa ka niyang ganito dahil lang kay Riley Sutton. Bitawan mo na ang sanggol na ito.
3 bote ng vodka ang ininom ko, para matulungan siyang makuha ang investment na yun. Nagwakas ako sa ospital na dumudugo ang tiyan. Nang magmadali siya sa ospital, hinawakan niya ang kamay ko, at nanumpang itatrato niya ako ng maayos habang buhay. Nangako siyang gagawin akong pinakamasayang babae sa mundong ito. Noon, talagang naniniwala ako na mahal niya ako, pero sa mundong ito, walang nananatiling pareho magpakailanman. Nagbabago ang pag-ibig, at mas lalong nagbabago ang mga tao. Ang tanging bagay na maaasahan ko ngayon ay ang batang ito, nakapareho ko ng dugo. Gusto mong itago ang batang ito? Oo. Stephen Blackwood, maaari mo bang aipangako sa akin na hindi sasabihin kanino man, lalo na kay Matthew Everett? Magagawa mo ba yun? Huwag sabihin ng ano. Matthew Everett, paano ka nagkalaman ng mukhang humarap? Nasaan ka buong gabi? Asawa mo ba si Abigail? Wala kang pakialam doon. Maliwanag na naaalala ko. Ngunit ikaw ay nabitin kay Abigail sa buong panahong ito. Hindi mo lang siya kayang kalimutan. Huwag mong isiping hindi ko alam. Gusto ko nga si Abigail. Ngunit hindi ako kailanman lumampas sa hangganan. Halos hindi na kami nagkikita. Ngunit ikaw, Everett, mula noon, bumalik sa bansa si Riley Sutton. Alam mo ba kung ilang beses na kayong nagkita? Naaalala mo pa ba? Tigilan mo ang paggawa ng gulo. Naipaliwanag ko na kay Abigail ang lahat tungkol sa akin. At kay Riley, wala kang pakialam doon. Wala akong oras para alalahanin ang mga problema mo sa maliit na batang yon. Ipinagtatanggol ko lang si Abigail. Hindi mo ba alam na buntis na siya? Tigilan mo na. Nakikiusap ako sa'yo. Wala akong sasabihin. Stephen Blackwood, kailangan mong ipaliwanag ng malinaw sa akin. Hindi karapat-dapat ang katulad mo na malaman. Abigail, pakiusap, sabihin mo na lang sa akin. Umalis ka na. Ayokong makita ka. Abigail. Stephen, gusto kong magdiborsyo. Sinusuportahan kita, pero pumayag kaya si Matthew Everett dyan? Wala siyang dahilan para tumanggi. Alam kong may mga alalahanin ka. Nakapirma na ako sa kasunduan sa diborsyong ito. Kung balang araw, maramdaman mong hindi ako sapat para sa'yo, o nadidismaya ka sa akin, maaari kang umalis anumang oras. Iyon ang pangako ko sa'yo. Matthew, ikaw. Pero, sana hindi natin kailanman kailanganin ang kasunduang ito. Si Matthew Everett ang gago. Sa wakas ay may nagawa siyang mabuti kahit minsan. Abigail, nakabalik ka na. Bakit siya pumunta sa bahay natin? May pakialam ka ba talaga? Stephen Blackwood, mauna ka na. CJ, sabihin mo sa akin kung may mangyari. Huwag kang magalit. Kasalanan ko lahat kahapon. Mali ang nasabi ko. Alam ko talagang mali ako. Patawarin mo ba ako? Wala na akong pakialam. Kung alam mong mali ka o hindi. Wala na akong pakialam ngayon. Alam kong wala namang anuman sa pagitan mo at ni Stephen. Naiinggit lang ako sa kanya. Magkasama kayong lumaki. May mga alaala kayo ng pagkabata na hindi ko kasali. Kahit na mag-asawa na tayo, ang puso mo ay nakakiling pa rin kay Stephen. Tuwing nakikita kitang, mabait at maalaga sa kanya, naiinggit ako ng sobra. Iniisip mo pa rin may namamagitan sa amin ni Stephen, hindi ba? Hindi. Ako lang. Matthew Everett, na-hospital ako. At hindi mo man lang ako kinamusta. Nang tawagan ka ng nurse, nasaan ka? Nang isugod ako sa operasyon, nasaan ka noon? Dumalaw ka lang sa akin nang ma-admit na ako. Pero nang dumalaw ka, wala kang sinabing salita ng pag-aalala. Ang ginawa mo lang ay akusahan ako at si Stephen. Ngayon, nakalabas na ako sa ospital, nasa bahay na. At wala ka pa ring sinasabing, anumang pag-aalala, Matthew Everett. Ito ba ang tinatawag mong pagmamahal? Hindi. Nabulag lang ako sa selos. Nagmamahal ako sa'yo. Kasalanan lahat ito ni Stephen Blackwood.
Kung wala lang siya, hindi ako magkakaganito. Kahit ngayon, sinisisi mo pa rin si Stephen sa lahat. Sige. Tanungin kita. Noong gabing iyon, ano ba talaga ang ginawa mo at ni Riley sa bahay? Matapang ka bang sabihin sa akin? Kalimutan mo na. Hayaan na lang natin yan. Hindi sinasagot ni Matthew Everett ang mga tawag ko. Siguro nagsisisi na siya, na yung putang Abigail na iyon, ay ayaw pa ring pirmahan ang papeles ng diborsyo. Mahal, nauubusan ka na ng oras. Kailangan kong guluhin ang buhay nila. Hindi lang talaga ako makapaniwalang hindi pa rin sila maghihiwalay. Maayos ang naging palabas. Salamat. Matthew, alam kong mahal mo ako. Abigail, sa tingin ko may hindi pagkakaunawaan. Pupuntahan ko siya at ipapaliwanag. Anong ginagawa mo? Sira ang kamay ko. Bakit hindi na lang ito gamitin sa ibang bagay? Riley Sutton, kumusta ang pakiramdam mo? Sa tingin ko nabali ang kamay ko. Bukas na ang performance ni Riley Sutton. Bakit mo binali ang kamay niya? Hindi ako yun. Nadulas siya ng mag-isa, at matagal nang may problema ang kamay niya. Hindi mo ba napapansin? Sinadya niya yun, para ako ang maging sakripisyo. Abigail, kahit gaano karami ang pagkakamali mo, hindi mo dapat ako idinadawit. Bakit ko sisirain ang sarili ko? Kinabukasan para lang mapahamak ka? Abigail Hayes, kailan ka pa naging ganito kasama? Humingi ka ng tawad kay Riley. Matthew Everett, nakakatawa, dati akong may pag-asa pa sa'yo. Pero ngayon, agad-agad mo akong hinatulan. Talagang nabigo ako sa'yo. Paano kung tumanggi ako? Kukunin ko ang lahat ng pondo ko sa The Studio. Ikaw ang nagsabing, tutulungan mo akong magnegosyo. Ngayon, dahil lang kay Riley Sutton, lahat ng pinaghirapan ko ay mawawala na lang. Ito ang utang mo kay Riley. Sige, kung ganoon, ayaw ko nang pakialaman to. Abigail, huwag kang umalis. Kasalanan ko ito. Bitawan mo ako. Matthew, parang sumasakit na naman ang puso ko. Dadalhin kita sa ospital. Ikaw, ang talo. Kritikal ang kalagayan ng pasyente. Maaaring mangyari ang panganib sa anumang sandali. Kailangan nating makahanap ng heart donor sa lalong madaling panahon. Kailangan nating magsagawa ng transplant. Iyon lang ang tanging paraan para mailigtas ang kanyang buhay. Huwag kang mag-alala. Sinusumpa kong hahanap ako ng donor para sa'yo. Magtiwala ka sa akin. Pero bago iyon. Gusto kong mapirmahan ang kasunduan sa diborsyo. CJ, Stephen Blackwood, alisin mo ang kamay mo sa asawa ko. Stephen Blackwood, nababaliw ka na ba? Anong karapatan mo para saktan ako? tingnan mo ang nagawa mo. Sa loob lang ng ilang araw, mahigit 1 beses nang na-ospital si Abigail. Nabilang mo na ba? Sa bawat pagkakataon, ikaw ang dahilan, at sasabihin mong hindi ka dapat sinasaktan. Una, siya ang dahilan ng pinsala ni Riley Sutton. Hindi na muling makakapagtugtog ng piano si Riley. Pagkatapos, tinulak niya si Riley Sutton, na nag-trigger sa kondisyon sa puso ni Riley. Siya ang may kasalanan sa lahat ng ito. Ang kapal ng mukha mo. Sinabi sa akin ni Abigail ang lahat. Iyon ay pawang gawa-gawa lang ni Riley Sutton. Wala siyang kinalaman doon. Iniligtas ako ni Riley. Hindi siya magsisinungaling sa akin. Si Abigail Hayes, ang bumabaluktot sa katotohanan. Sinusubukang suruan at pagtakpan ang pangalan ni Riley. Kailangan niyang humingi ng tawad sa akin.
Matthew Everett, paano mo nagawang tratuhin ng ganito si Abigail? May kondisyon siya sa puso. May sakit sa puso si Abigail, ang kalokohan naman. Sa tingin ko, sarili niya ang may kasalanan. May ginawa siyang kalokohan at hindi niya kayang harapin. Nagpapanggap lang siyang katulad ni Riley. Nagkukunwaring may sakit sa puso para lang makuha ang simpatiya, para iwasan ang responsibilidad, di ba? Gumagawa ka lang ng kwento. Hindi gagawin yan ni Abigail. Kung hindi ka naniniwala, magtanong ka sa mga doktor. May medical report. Tingnan mo na lang. Paano ko malalaman kung hindi binago ang mga resulta ng test nyo? Akala mo ba, kasing dumi mo ang lahat? Sarili mong konsensya ang nagsasalita. Ikaw, Huwag na, Stephen. Huwag mo nang pag-aksayahan ng oras. Gusto ko nang umalis sa ospital. Hindi ako makapaniwala na narito ito. Anong ginagawa mo? Tutalag na ako sa guest room para may sarili kayong espasyo ni Riley. Di ba mas maganda yun? Di ba sinabi ko na sa'yo, utang ko sa kanya to? Bakit kailangan mo pang gumawa ng eksena? Sawa na ako. Ayokong makinig sa mga kalokohang paliwanag mo. Tungkol ito kay Stephen Blackwood, may nararamdaman ka pa rin para sa kanya? Hindi naman ako itatapon ng paulit-ulit ni Stephen katulad ng ginagawa mo. May magandang balita ako para sa'yo. Si Abigail, lumipat na sa guest room, hindi magtatagal, bago sila magdiborsyo. sunod, humanap ka ng pagkakataon para nakawin ang mga sikreto ng Everett Financial Group kay Matthew Everett. Gusto kong mawala ng lahat. Si Matthew Everett. Iwan mo yan sa akin. Magagawa ko yan. Talagang tuso ka. Hahaha. Bakit ka nandito? Hindi ba't sinabi ko na sa'yo, huwag kang pumunta sa kumpanya? Nasaktan ko ang kamay ko. Hindi na ako makakapagtugtog ng piano kailanman. Naghahanap ako ng trabaho, pero walang may gusto sakin. Wala na akong silbi ngayon. Matthew, pwede ba akong magtrabaho sa kumpanya mo? Ang kamay mo ay nasaktan ni Abigail. Ako ang asawa niya. Kaya may pananagutan din ako. Sakto lang, kailangan ko ng assistant. Pwede kang maging assistant ko. Paano kung malaman ni Abigail? Ayokong magkamali siya ng akala. May mga problema kami ni Abigail nitong mga nakaraang araw. Hindi mo na kailangang mag-alala tungkol doon. Mag-focus ka na lang sa trabaho mo dito. CJ. Narinig kong lumipat ka na sa guest room. Kahit papaano, alam mo na ngayon ang lugar mo. Huwag ka nang magpanggap na ikaw ang may-ari dito. Ang susunod, hindi ba't panahon na para sa diborsyo? Nakakatuwa. Anong ikinapagmamalaki mo? Mag-ingat ka, baka magbago ang isip ko. At iwanan kang walang-wala. Galit lang kasi ako noon kaya ako nasabi yun. Ba't mo naman sineryoso? Sabay sabi mo, sa init lang ng ulo yun. Pero hindi yun biro. Tama ka dyan. Umayos lang ang The Studio dahil sayo. Ibinabalik ko na sayo. Patas yun. Ngayong nabawi mo na ang The Studio. Ano na ang susunod? Maghihiwalay ka na ba? Sakin? Pirmado na ko sa papeles. Nandoon sa pinakailalim. Hindi ko titingnan yon, Abigail. Hindi kita hahayaang iwan ng pamilya. At talagang ayaw kong makipaghiwalay sa'yo. Huwag mo nang isipin yon. Kunin mo sakin. Dahil ayaw mong tingnan ang papel. Ipapadala ko na lang sa'yo ang kopya. Hindi ka naman pinahirapan ni Matthew Everett, di ba? Hindi. Hindi man lang niya tiningnan. Sa totoo lang, baka mas mabuti pa yon.
Hindi pa magiging balido ang kasunduan sa paghihiwalay sa loob ng 1 buwan. Sa panahong yon, kung magkagulo siya, baka hindi ka na makapaghiwalay. Sasamahan kita sa prenatal appointment. Maternity Center. Buntis si Abigail Hayes. Ay naku, buntis si Abigail. Kay Matthew Everett ba yan? Hindi ko lang sigurado. Hindi mahalaga kung ganoon man o hindi. Kailangan niyang tanggalin yan. Bakit ka napakaaga dito? Naalala mo palang nanay mo ako. Alam mo ba kung gaano katagal na ang huli mong pagbisita sa akin? Alam mo, kung may oras ka, dumalaw ka naman paminsan-minsan sa The Old House. Kung hindi, kapag wala na ang lolo mo, ang The Everett Estate ay mapupunta sa kamay ni Kenneth Everett. Tingnan natin kung may luha ka pang maiiyak pagdating ng panahon. Sinabi ko na sa'yo noon, wala akong interes sa The Everett Estate. Kung gusto ito ni Tio Everett, ibigay na sa kanya. Ang isang inosenteng tao ay nagkakaproblema dahil sa kanyang yaman. Ganyan talaga ang buhay. Ikaw lang ang lehitimong apo ng pamilyang Everett. Kahit ayaw mong makipag-agawan, si Kenneth Everett ay hindi ka basta-basta palalampasin. Mabait naman palagi sa akin si Tio Everett. Hindi siya ganoong klaseng tao. Ikaw kasi, hindi mo ito sineseryoso, kaya kailangan kong bantayan ang mga bagay-bagay para sa'yo. Abigail, nakahanap ng angkop na donor ng puso. Talaga. Sabi ni Eve Carter sa loob ng 7 araw. Maaari ka nang sumailalim sa operasyon para sa heart transplant. Ang galing. Baby. Maaari ka na ngayong ilayo ni Mommy. Ikaw, anong gusto mo? Bitawan mo ako. Abigail Hayes, ang galing mong magtago. Ilang buwan na ang nakalipas. Wala akong ideya kung ano ang pinagsasabi mo. Dahil ayaw mong aminin, ako na ang mag-a-abort para sa'yo. Ano sa tingin mo? Hindi mo magagawa yan. Kung mahahawakan mo ang sanggol ko. Matthew Everett, hindi ka niya palalampasin. Kaya totoo pa lang, buntis ka sa anak ni Matthew Everett. Kaya lalong dapat na huwag itong ipanganak. Hindi. Pakiusap. Bitawan mo ako. Bitawan, teka. Pag-usapan natin ito. Kung may gusto ka man, maaari kong ibigay sa'yo. Hindi ka lang, nagpapalipas ng oras, di ba? Hindi mo talaga iniisip. Nasasagipin ka ni Matthew Everett, di ba? Hayaan mong sabihin ko sa'yo. Siya ang nag-utos sa akin na ipa-abort ka. Sabi niya, ayaw niya sa'yo. Ano mang anak ang magkaroon ka. Ayaw niya sa kanila. Imposible. Hindi. Hindi totoo yan. Hindi ako naniniwala. Ang consent form ay pinirmahan ni Matthew Everett mismo. Ngayon naniniwala ka na, di ba? Bakit? Bakit niya gagawin yan? Gawin mo. Nawala na sa akin ang lahat. Hindi ko na pwedeng mawala pa ang anak ko. Bilisan mo, sumunod ka. Stephen. Tumayo ka. Stephen. Gusto niyang patayin ang anak ko. Riley Sutton. Narito ako. Huwag mo mang isiping saktan si Abigail. Wow, pinoprotektahan mo talaga siya. Sayang, makukuha ko ang gusto ko, ano man ang mangyari. Walang makakapigil sa akin. Gawin mo. Anong ginagawa mo?
Matthew Everett. Tamang-tama ang pagdating mo. Buntis si Abigail. Kanino ito? Siya ang nagsabi sa akin na alisin ito. Sabi niya ayaw niya sa iyo. At sa anumang anak na magkakaroon ka. Ayaw niya talaga. Hindi naman ito sa iyo. Matthew Everett, matagal ka nang hindi humahawak kay Abigail, diba? Nagkataon lang nabuntis siya ngayon. Sa tingin mo kaninong lalaki ito? Traidor ka pala. Abigail. Hindi ba ikaw ang isa na hindi rin malinaw kay Riley Sutton? Anong karapatan mo para akusahan ako? Siya ang tagapagligtas ko. Binabayaran ko lang ang utang na loob sa kanya. Tama na yan. Tigilan mo ako sa pagpapaniwala sa katangahang ito tungkol sa utang na loob. Sayang. Hindi na kita paniniwalaan. Hindi ka pwedeng umalis. Bitawan mo ako. Ano? May pinapantat ang tao para magpa-abortion, pero hindi ito nagtagumpay. Ikaw ba mismo ang gagawa ng procedure? Anong abortion? Ni hindi ko nga alam na buntis ka. Paano ko hihilingin sa iba na magpa-abortion ka? Ikaw pala. Ako lang kasi, hindi ko matanggap na tinalikuran ka ni Abigail. Gusto ko lang siyang turuan ng leksyon. Ang pagpapa-abortion sa kanya, turuan ng leksyon ang tawag mo. Pagtatangkang pagpatay yan. At isa pa, ano bang dahilan mo para ipagtanggol siya? Ano to? May relasyon kayo sa isa't isa o ano? Abigail. Wala talagang anuman sa pagitan ko at ni Riley Sutton. Hindi yan ang iniisip mo. Tama na. Ayaw ko nang marinig ang mga paliwanag mo, Matthew Everett. Mula ngayon, maaari kang makipag-relasyon sa kahit na sino, basta tigilan mo na ako. Pagod na ako. Abigail. Huwag mo nang isipin na iiwan mo ako. Hindi ko papayagan yon. Alam na ni Matthew Everett, buntis si Abigail Hayes. Sa ngayon, napaglaruan ko siya. Akala niya, anak ni Stephen Blackwood ang dinadala niya. Pero hindi mo kayang itago ang totoo magpakailanman. Sa bandang huli, lalabas din yan. Paano naman sa kumpanya ni Matthew Everett? Kailan mo magagawa yon? Kailangan ko pa ng konting panahon. Huwag muna nating isipin yan. Asikasuhin muna natin ang batang ito. Tungkol naman kay Matthew Everett, sisiguraduhin kong mawawalan siya ng lahat sa lalong madaling panahon. Sino yan? Abigail, sa loob ng 5 araw, magkakaroon ka na ng operasyon sa pagpapalit ng puso. Sa panahong ito, kailangan mong pumunta sa ospital para sa mga pre-op test. Samahan na kita. Ah, sige na. Kaya ko namang pumunta mag-isa. Magkita na lang tayo sa ospital. Maghihintay ako sa'yo. Mommy. Anong nangyayari? Bakit ka ganyan kabalisa? Nakikinig lang ako ng palihim. Sina Riley Sutton at Kenneth Everett ay nagkakasabwat para saktan ka. Pinag-iinitan din nila si Matthew. Bakit ba? Si G. Everett ay nakikisama kay Riley Sutton. Bakit niya gustong saktan ako at si Matthew? Yan ang hindi mo pa alam. Ang lolo ni Matthew ay may naiwang testamento bago siya pumanaw. Maliwanag na nakasaad doon na ang mga anak mo lang ang maaaring magmana ng The Everett Estate. Si Kenneth Everett ay malamang nalaman na ito. Kaya ganyan na lang siya kabaliw. Tungkol naman kay Riley Sutton, talagang di ko alam kung paano siya nakisama sa kanya. Mommy. Huwag muna tayong magpanik. Ngayon, ang pinakaimportanteng gawin natin ay hanapin agad si Matthew at sabihin sa kanya ang alam natin para hindi siya mapahamak. Nag-record pa ako ng video. Pagdating ng panahon, ipapakita natin iyan kay Matthew. Maniwala talaga siya sa atin. Naku, ang sama nito. Gawin mong mas mukhang totoo.
Maria. Maria. Gising na. Gising na, nanay. Ang nanay mo, wala ng pulso. Kanina lang ay maayos pa si nanay. Paano siya biglang namatay ng ganoon? Bigla, nagbibiro ka ba? Ikaw ang sumuntok sa kanya, di ba? Ngayon nandito ka, nagpapanggap na inosente. Ako ang sumuntok sa kanya. Imposible. Nakaupo lang si nanay sa tabi ko. Imposibleng namatay lang siya ng ganoon, di ba? Hindi ko siya sinuntok. Malinaw kong nakita ang lahat. Talagang sinuntok mo siya. Ang tindi pa nga. Parang may malalim kang galit o ano. Bakit? Palaging mabait sa'yo si nanay. Bakit mo siya gustong patayin? Ah, Hindi ako yun. Matthew. Sinusumpa ko, hindi ako yun. Kanina lang. Papunta na ako, kay nanay. Para dalhin si nanay para makita ka. Pero bigla akong nawalan ng malay. Hindi ko alam kung bakit namatay si nanay. Kailangan mong paniwalaan ako. Matthew. Kung talagang hindi ka naniniwala sa akin, kung hindi, pwedeng tingnan ang footage ng CCTV. talagang malalaman natin ang buong katotohanan. Mukhang nahuli na sa bitag si Matthew Everett. Ginoong Everett, ito ang footage ng surveillance noong naaksidente ang nanay mo. Abigail Hayes, ikaw nga talaga. Sige, dalhin mo siya rito sa akin. Bitawan mo ako, Matthew Everett. Anong ginagawa mo? Imposible yan. Kasama ko si nanay sa kotse noon. Paano ko siya maitutulak? Chinek ko na ang mga kamera sa bahay. Hindi ka man lang kinontak ng nanay ko. Hindi pwede. Siya yun. Siguro siya yun. May pinapagawa siya para baguhin ang footage. Matthew. Abigail, wag mo akong pagbintangan nito. Hindi pa ako nakakapunta. Sa Hillcrest Manor mo, paano ko mababago ang video? Tigilan mo ang kakabulahan. Matagal na kayong nagbabalak ni Ginoong Everett. Pareho kayong gustong alisin ako at si Matthew. Baka nalaman ni nanay ang sikreto mo. Kaya mo siya pinatay. Abigail, hindi ko pa nga nakikilala ang tiyuhin ni Matthew. Kung gusto mo akong pagbintangan, mag-isip ka naman ng matinong dahilan. Matthew, may ebidensya ako mula sa mga gamit ni nanay. Ipapakita ko sa'yo. Tama na. Iniligtas ako ni Riley. Hindi niya ako sasaktan kailanman. So, ang ibig mong sabihin, ako ang sasaktan sa'yo. Pero pinatay mo ang nanay ko. Katotohanan yan. Matthew Everett, 5 taon na tayong mag-asawa. At ni hindi mo man lang, ako pinagkakatiwalaan kahit kaunti. Maling-mali ang pagkilala ko sa'yo. Matthew, ilang araw lang ang nakalipas, sinabi ko kay tita. Nabuntis si Abigail. Baka nalaman ni tita na hindi sa'yo ang bata. Kaya, may ginawa si Abigail kay tita. Abigail Hayes, paano mo ako nagawang tratuhin ng ganito? Napakabait sa'yo ng nanay ko. Dahil lang kay Stephen Blackwood, pinatay mo siya. May konsensya ka pa ba? Dahil napaka-importante sa'yo si Stephen, edi sumama siya sa impyerno kasama ng nanay ko. Sipin mo sa tiyan, malakas. Gusto kong mamatay ang anak ng demonyo. Matthew, anak mo yan. Huwag mo siyang saktan. Abigail Hayes, talagang ginawa mo ang lahat para sa sanggol ni Stephen Blackwood. Sayang, hindi na ako maniniwala sa kahit anong sabihin mo. Gawin mo. Ha? Matthew, anak mo talaga ito. Pakiusap, huwag mo siyang saktan. Talagang anak mo ang batang ito. Huwag mo siyang saktan. Ha? Anak ko. Ha? Matthew Everett, ayoko sa'yo. Akala mo tapos na ito? Ang paghihiganti ko sa'yo ay nagsisimula pa lang. Abigail Hayes, gagawin kitang
Magbayad sa buong buhay mo. Nawala ba ang anak ko? Magkakaroon ka pa ng anak sa hinaharap. Huwag kang masyadong malungkot. Wala nang iba pang magiging anak. Hindi na magkakaroon ng iba pa. Abigail, huwag kang ganyan. Masakit sa akin na makita kang ganyan. Hahanapin ko si Ear Carter. Sigurado akong may magagawa siya. Kaya, ano ang pakiramdam ng mawalan ng anak? Hindi maganda, di ba? Anong ginagawa mo rito? Lumabas ka. Ayokong makita ka. Madali ka lang palang masira. Paano kung sabihin ko sa'yo na namatay din ang nanay ni Matthew sa aksidente natin? Mamamatay ka ba sa galit dito mismo? Ikaw nga talaga. Bakit mo ginawa yon? Dahil sa'yo. Sa totoo lang, noong nasa high school pa ako, kasama ko na si Kenneth Everett. Hindi ko naman minahal si Matthew Everett. Mula pa sa simula, ang dahilan kung bakit ako lumapit sa kanya ay para lang kayong magkalayo, para kayo ay maghiwalay. Pero sino ang mag-aakala na ikaw pala ay magbubuntis? Ang nanay ni Matthew, si Helen, siguro nasabi na sa'yo, di ba? Gumawa ng testamento ang Old Master Everett. Lahat ng mana sa Everett Estate ay mapupunta lang sa'yo at sa sanggol na dinadala mo. Kaya, ang tanging paraan para sa amin ay mawalan ka ng bata. Sayang lang at si Helen ay nalaman ang aming sikreto para mapatahimik siya ng tuluyan. Sinagasaan namin si Helen ng aming kotse at ikaw ang pinagbintangan. Ginawa naming si Matthew Everett ang pumatay sa sarili niyang anak gamit ang sarili niyang kamay. Ganon namin pinatay ang 3 ibon gamit ang isang bato. Ang galing ng palabas, di ba? Gaga. Napakasama mong tao. Pinatay mo si nanay. Pinatay mo ang aming sanggol. Gusto kong mabayaran mo ito ng buhay mo. Abigail Hayes, nawawala na sa isip mo. Alam mo ba, na itong babaeng ito, ang pumatay kay nanay, at pumatay sa ating anak, siya at si Kenneth Everett. Sila ang dalawa ang gumawa. Abigail, ikaw ang pumatay sa nanay mo, pero hindi mo, maipapasa lahat ng sisi sa akin. May buhay na nawala, hindi ko kayang dalhin yon. Anong pinagsasabi mo? Inamin mo nga kanina. Anong inamin ko? Hindi ko nga kilala si Kenneth Everett. Sa buong panahong yon, hindi ko nga nakilala si Tita Helen. Hindi mo to maipapasa sa akin. Riley. Hindi pa sapat sa'yo ang pagpatay sa nanay ko. Ngayon gusto mo ring saktan si Riley? Paano ka naging ganito kasama? Matthew Everett. Pinagsisisihan kong talaga ang pakikipag-asawa sa'yo. Ano ang sinabi mo? Ulitin mo yun. Matthew Everett, bitawan mo. Kung lalala ang kondisyon ng puso ni Abigail, maaaring mamatay siya. Abigail. Kung may mangyari man kay Riley, hindi kita palalampasin. Ano? May problema ba talaga siya sa puso? Hindi alam ni Everett. Pwedeng maoperahan si Hayes bukas. Sumama ang kondisyon ni Binibini Sutton. Dumating na ba ang donor para kay Abigail? Maaari nang magsimula ang operasyon bukas. Magandang balita yan. Malaya na sa wakas si Abigail bukas. Blackwood, patawarin niyo ako sa pagiging pasaway. Ano ba ang relasyon ni Everett kina Hayes at Sutton? Wala namang kinalaman si Abigail. Sa kanino man, sa kanila. Duke Carter. May sakit ba talaga siya sa puso? Sa totoo lang, wala siyang sakit. Lubos siyang malusog. Nagsisinungaling na naman sa akin si Abigail.
Impossible. Sumampong ulit ang kondisyon ni Riley. Doktor, pakiusap, kailangan ninyo siyang iligtas. Mr. Everett, ang kondisyon ni Miss Sutton ay hindi na kayang maghintay pa. Kailangan niya ng pagpapalit ng puso kagad. Pero ang donor ng puso, hindi naman basta-basta makakahanap niyan kapag kailangan. Sa totoo lang, mayroon kaming isa ngayon sa ospital. At tugma ito kay Miss Sutton. Pero, kasalukuyan itong nakalaan kay Miss Hayes. May donor kayo ng puso? Wala yang kinalaman sa'yo. Ibigay nyo kay Riley. Matthew Everett, nababaliw ka ba? Ang puso na yan ang buhay ni Abigail. Sasabihin mong ibigay kay Riley, ibibigay ko lang. Bakit? Wala naman siyang sakit sa puso. Sumampong lang ulit bigla ang kondisyon ni Riley. Kailangan niya ang puso na yan. Sino ang nagsabi sa'yo na si Abigail ay walang sakit sa puso? Ako mismo ang nakausap sa doktor. Ganap siyang malusog. Matthew Everett, sa palagay mo, talagang akala mo ba na ako yung klaseng tao na nagbibiro sa buhay ng iba? Yun ba ang akala mo? Ano man ang mangyari. Ngayong araw na ito, ang pusong yan ay dapat mapunta kay Riley. May tao dyan. Bantayan mo siya para sa akin. Huwag mo siyang hayaang magkagulo. Matthew Everett, bakit mo ako Gina ganito? Bakit nga ba? Matthew Everett, pinagsisisihan kong nagmahal sa'yo. Abigail, pasensya na. Kasalanan ko. Huwag kang mag-alala, hahanapin ko ulit. Hindi kita pababayaan. Binibini. Ikaw pala. Ako ang mayordomo ng The Everett Estate. 15 taon na ang nakalipas, iniligtas mo ang aming binata. Sa ngalan ng binata, inihatid ko ang sagisag ng pamilyang Everett sa'yo. Nakalimutan mo na ba? The Everett Estate. Ano ang pangalan ng binata ninyo? Matthew Everett. Ang sinasabi mo, ang binatang iniligtas ni Abigail ay si Matthew Everett. Tama. Noong nasa high school pa, ang binata namin ay hinanap ka. Hindi ba ninyo nakilala ang isa't isa? Pasensya na, Riley. Kanina, sinubukan kong iligtas ang isang batang lalaki at aksidente kong nawala ang name tag mo. Hoy, munting bata. Hoy, munting bata. Salamat sa pagligtas sa aming amo. Ito ay ang sagisag ng pamilyang Everett na ipinabigay sa iyo ng amo. Mula ngayon, sisiguraduhin niyang mabayaran ang kabutihan mo. Heto, itago mo ito. Noong high school pa ako, dinala ko ang name tag sa Westbrook Academy para hanapin siya. Sa simula, hindi man lang niya ako naalala. Inabot ng ilang taon bago niya maalala. Kaya pala ganun. Pagkatapos ng lahat ng panahong ito, ang taong patuloy na hinahanap ni Matthew ay ako pala. Abigail, gusto mo bang sabihin kay Matthew ang totoo? Nagkamali siya ng tao at nagkamali. Bakit ko siya dapat patawarin? Sino ang magbabayad sa lahat ng hirap na dinanas ko? Gusto kong maghayganti sa kanya. Gusto kong gawin siyang maghangad na hindi na lang siya ipinanganak. Ano ang balak mo? Blackwood. Gusto kong magpanggap na patay ako. Tulungan mo ako. Abigail, sigurado ka ba? Gusto mo talagang magpanggap na patay ka? Nandyan ako kasama ni Matthew Everett. Tumulong sa kanyang itayo ang kanyang karera mula sa wala. Tumulong sa kanyang gawing malakas ang Everett Financial Group. Nangako siyang mamahalin niya ako magpakailanman. Pero simula nang bumalik mula sa ibang bansa si Riley Sutton. Dahil sa itong tinatawag na tagapagligtas, paulit-ulit niya akong pinabayaan. Hindi lang ikinamatay ng anak namin, kundi kinuha pa ang puso na kailangan ko para mabuhay.
Pero ang nagligtas kay Matthew Everett. Hindi ba ikaw? Oo. Kaya, gusto kong gawin siyang maghangad na hindi na lang siya ipinanganak. Pagsisihan niya ito habang buhay. Espesyal na ulat, kahapon, may netizen na nakadiskubre ng isang babae na tumalon mula sa isang gusali sa isang malamang na pagpapakamatay. Ang taong ito ay kamukhang kamukha ni Abigail. Kakalabas lang ni Abigail sa ospital at umuwi kagabi. Paano naman posible na bigla na lang siyang magpapakamatay ng walang dahilan? Malamang nagkakamali ka lang at ibang tao ang nakita mo. Nagkamali ba ako? Pero bakit parang may kakaiba pa rin ang pakiramdam ko? Riley, uwi muna ako sandali. Bababa lang ako at babalikan kita. Abigail. Bakit ang daming gamit? Sa bahay ang nawawala? Ilang araw nang hindi umuwi si Madam. Abigail. Nasaan ka na ba? Matthew Everett, Eastwood Funeral Home. Nandito si Abigail. Sino ang namatay? Nasaan si Abigail? Bakit hindi ko siya makita? Nandito mismo si Abigail. Hindi, wala siya rito. Stephen Blackwood. Huwag kang magsalita ng patalinhaga. Sabihin mo lang kung nasaan si Abigail. Si Abigail. Nandito siya. Stephen Blackwood, bakit mo inilagay ang litrato ni Abigail doon? Hindi siya patay. Tanggalin mo yan, ngayon din. Patay na siya. Katarantaduhan. Bakit ka nagpapanggap na nagmamalasakit? Hindi ba't ikaw ang laging gustong mawala si Abigail? Ngayon nakuha mo na ang gusto mo. Tumalon siya. Mabuhay ka sa kawalan. Huwag kang maglakas loob na samping siya. Ito ang death certificate ni Abigail. Imposible yan. Bakit siya magpapakamatay? Bakit? Seryoso ka, may mukha ka pang magtanong ng bakit. Nang lokohin mo si Riley Sutton, at hayaan mong magpasikat siya, sa harap ni Abigail, nasuka ng husto si Abigail hanggang maospital. Naalala mo ba siya kahit minsan? Hindi ko balak sabihin sa kanya, at saka, ginawa ko ang lahat para maayos ang sitwasyon para sa kanya. Pero nanatili pa rin siya. Sa piling mo. At nagbuntis pa ng anak mo. Wala namang nangyari sa amin ni Abigail. Hindi akin ang sanggol na yon, kung hindi ka naniniwala sa akin. Pwedeng-pwede mong tingnan ang paternity test. Anak ko? Hindi ako naniniwala. Hindi yan dahil hindi mo matanggap. Dahil ayaw mong aminin na ikaw ang pumatay sa sarili mong anak. May video ako rito. Gusto kong panoorin mo. Matthew Everett, alam na niyang buntis si Abigail Hayes. Pansamantala ko siyang nalinlang. Akala niya, kay Stephen Blackwood ang bata. Pero lalabas din ang katotohanan. Hindi yan maitatago. Riley. Siya at si Mr. Everett. Bakit niya ako Gina ganito? Kaya, kasama mo pala si Kenneth Everett. Sa madaling salita, mula pa sa simula, lumapit siya sa akin. Dahil mayroon siyang layunin. Eh ang nanay ko? Ibinigay ni Helen ang video na ito kay Abigail. Noong araw ng aksidente sa sasakyan, dapat nga ay pupunta sila para makita ka. Kaya, mali ang pagbibintang ko kay Abigail. Ang tunay na pumatay sa nanay ko ay si Riley Sutton. Sila ang nag-set up sa nanay ko. May isa. Puntahan nyo at dalhin nyo rito. Sa akin sina Riley Sutton at Kenneth Everett.
Hindi namin mahanap si Kenneth, pero nahuli namin si Riley Sutton. Matthew, bakit mo ako dinala sa nakakakilabot na lugar na ito? Lumuhad ka. Matthew, ano ang ginagawa mo? Ito ang utang mo kay Abigail. Si Abigail, patay na ba talaga siya? Matagal na kitang binalaan. Huwag mong ipaalam kay Abigail ang tungkol sa relasyon natin. Pero patuloy kang nanggugulo sa kanya. Nagpeke ka pa ng paternity test para isipin kung anak ni Stephen Blackwood, ang anak ni Abigail, Riley Sutton. Paano ka naging ganito kasama? Hindi ako. Hindi ako yon. Si Stephen Blackwood yon. Gusto niyang maghiganti para kay Abigail. At ipinukol niya lahat ng sisi sa akin. Dapat kang maniwala sa akin, Matthew. Kaya, ikaw at si Kenneth Everett, siya rin ba ang nag-set up sa'yo para doon? Nagtulungan kayo ni Kenneth Everett para mabangga ang nanay ko. Isinisi kay Abigail, at pinamukha sa akin na mali ang pagtingin ko sa kanya. Ginawa mo sa kanya ang lahat ng mga kalupitang yun. Gusto kitang sakalin. Hindi. Si Kenneth Everett ang pumilit sa akin. Nagawin yon. Matthew, nakalimutan mo ba? Kakagaling ko lang sa heart surgery. Kung gagawin mo ito, mamamatay ako. Matthew, alam kong hindi mo ako pababayaan na mamatay. Miss Sutton, mayroon ka bang talagang sakit sa puso? Bakit sinabi ng doktor na perpektong malusog ka? Kahit ang sakit sa puso mo ay isa lang. Kasinungalingang sinabi mo sa akin. Hindi ako nagsinungaling sa'yo. Muntik ka nang malunod noong bata ka. Iniligtas kita at doon ko nakuha ang sakit sa puso. Nakalimutan mo ba? Miss Sutton, naalala ko, binigyan ni Everett ng isang alala. Ang kanyang tagapagligtas noon, may papakita mo ba sa akin? Ninakaw yun sa akin. Miss Sutton, ito ba ang pamilyang Everett? Kusang ba tong hiyas na binanggit mo? Iyan nga iyon. Si Stephen Blackwood ang kumuha noon. Matthew, huwag mo siyang pabayaan. Hahaha, binili ko ang peking ito sa 10 piso. Hindi iyan alala ng pamilya. Riley Sutton. Sinasabi mo ba sa akin na hindi mo man lang nakilala ang alala na ibinigay ko sa'yo? Dahil ang taong nagligtas sa'yo ay hindi siya sa simula pa lang. Saan mo nakuha? Ang sagisag na ito? Ibinigay ito sa akin ni Abigail. Abigail. Si Abigail ang nagligtas sa akin. Paano nangyari yon? Malinaw na kinuha ko. Ang pangalan ni Riley Sutton. Noong araw na yon, pinabantayan ni Riley kay Abigail ang kanyang pangalan. Nawala ito ni Abigail at ikaw ang nakakita noon. Totoo ba yan? Totoo ba talaga yan? Ngayon ko lang naisip. Hindi ba't huli na ang lahat? May ideya ka ba kung gaano kalaki ang dinanas na hirap ni Abigail dahil sa tinatawag mong pabor? Ilang beses ko siya nabigo dahil sa'yo. Anong karapatan mong magsinungaling sa akin? Hindi ba't dahil lang sa napakatanga mo? Paulit-ulit mo akong pinakikinggan. At hindi mo man lang mapagkatiwalaan ang sarili mong asawa pagkatapos ng 5 taon. Sino pa ang dapat sisihin? Kung hindi dahil sa'yo, hindi mawawala ng tiwala sa akin si Abigail. Hindi rin siya mamamatay. Hindi ba't laging nagkukunwari na may sakit ka sa puso? Kung gayon, sisiguraduhin kong magkaroon ka talaga nito. Tao. Kalad ka rin ninyo ang putang inang ito. Palayo dito para sa akin. Turuan ninyo siya ng leksyon. Huwag kayong titigil hanggang sa magkaroon siya ng sakit sa puso. Matthew Everett, hindi ka karapat-dapat na mamatay ng payapa. Abigail. Kasalanan ko ang lahat. Nagkamali ako ng paghuhusga sa mga tao. At nabulag ako ni Riley Sutton. Napakarami mong pinagdaanan dahil sa akin. Karapat-dapat ako rito. Abigail. Huwag kang mag-alala. Alam kong nagkamali ako. Kapag bumalik ako ngayon, sa natitira kong buhay, iaalay ko ang sarili ko sa iyo. Hindi mo karapat-dapat na kunin si Abigail. Asawa ko si Abigail. Hindi mo ako mapipigilan. Nagdiborsyo na kayong dalawa.
Imposible iyon. Hindi ko siya diniborsyo. Nakalimutan mo ba na bago ang kasal, binigyan mo si Abigail ng pinirmahang kasunduan sa diborsyo? Abigail. Bakit? Bakit mo ako gustong diborsyuhin? Dahil nandidiri siya sa'yo. Lagi mong isinisisi ang lahat kay Riley Sutton. Ano ngayon, inosente ka na ba? Matthew Everett. Alam mo ba kung gaano kasakit para kay Abigail na makitang mamatay ang sarili niyang anak sa harap niya? Naiintindihan mo ba ang pakiramdam na nakahiga sa kama ng ospital at pinapanood ang iyong sariling pusong magliligtas sa buhay na ibinigay mo kay Riley Sutton? Kung gaano siya nawalan ng pag-asa. Matthew Everett. Ang pumatay kay Abigail ay hindi iba. Ikaw yon. Ikaw mismo ang pumatay sa taong magliligtas sana sa buhay mo. Ako ang pumatay kay Abigail. Matthew Everett. Galit na sa'yo si Abigail ngayon. Sa buhay na ito at sa susunod, magpakailanman, ayaw na niyang makipag-ugnayan sa'yo. Hindi. Abigail. Hindi niya ako gaganyanin. Ginawa ko ang paborito mong corn ribs. Tikman mo. MMHMM. Matthew. Nakauwi ka na. Pagod ka ba ngayon? Masagihan kita ng balikat. Masarap ba? Matthew. Ako ay may regalo para sa birthday mo. Sana, sa lahat ng mga susunod mong kaarawan, nasa tabi mo pa rin ako. Binata. Pumanaw na si Master Everett. Si Mr. Everett na ngayon ang chairman. Tinanggal ka niya sa trabaho. Sa ngayon, wala ka nang natira. Abigail. Nagkamali ako. Nawala na sa akin ang lahat. Pakiusap, huwag mo akong iwan. Matthew. Abigail. Pakasalan mo ako. Hindi ba siya baliw? Oo, baliw siya, di ba? Pumayag si Abigail, pakakasalan niya ako. Pakakasalan ako ni Abigail. Ikinakasal na ako ni Abigail. Ikinakasal na ako kay Abigail. Tara na.